Weekly Neutralizer News Report. Magandang araw Pilipinas, kasamang Neutralizer Aguila Troopers, aming ihatid ang mga balita mula sa isang linggong kaganapan sa 73rd Infantry Neutralizer Battalion, 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army. Ako si Aguila Trooper Hermelisa Sotasio, tutok na sa Neutralizer News Report. Headlines. Kasundaluhan ng 73rd IB, ipinakita ang lakas at disiplina sa Foot March. Pagbisita ni Major General Hambala, Commander 10 ID sa 73rd IB para sa kanyang exit visit. Infantry Unit Capability Demonstration and Static Display isinagawa sa paralan ng SPAMAS Davao Occidental. At 73rd IB, muling pinaigting at pinapalakas ang youth empowerment sa probinsya ng Sarangani, kaugnay na rin sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2025. Bahagi na regular na programa ng mga Philippine Army para sa physical and mental na kondisyon. Kasundaluhan ng 73rd IB, pinakita ang lakas at disiplina sa Foot March. Samantala naman, muling binisita ni Major General Hambala, Commander ng 10ID, ang 73rd IB para sa isang exit visit. Nasa detalye ng balitang niyan si Aguila Trooper Johnson Militado. Matagumpay na isinigawa ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion, 10 Infantry Aguila Division, Philippine Army ang isang foot march sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Julius V. Taniza, Battalion Commander, mula sa Battalion Headquarters sa Barangay Pilis patungong Barangay Lakaron, Malita, Davao Occidental noong August 30, 2025. Bahagi ito ng regular na programa ng Philippine Army para sa pisikal at mental na kondisyon ng mga sundalo. Layunin itong palakasin ang kanilang resistensya, patatagin ng disiplina at higit pang pagtibayin ng pagkakaisa. Ang objective ng ating foot march, unang-una is regarding sa physical conditioning to test the endurance and physical abilities of our personnel. Pangalawa, it simulates yung combat condition and we are disciplined during our movement. And pangatlo, develops our mental toughness and abilities. Generally, ang foot march will contribute overall to test the combat readiness of our unit. Higit pa sa pisikal na pagsubok, ipinamalas sa foot march ang matatag na determinasyon, tibay ng loob at profesionalismo ng mga neutralizer troopers sa bawat hakbang. Muling ipinakita ng aktibidad ang kahandaan ng hukbong katihan sa kanilang misyon na manatiling malusog, disiplinado at nagkakaisa sa pagtupad ng sinumpaang tungkulin. Sa bawat paglakad, isinabuhay ng 73rd IB ang pangunahing pagpapahalaga ng serbisyo, dangal at kahusayan. Patunay lamang ang ating kasundaluhan ay laging handang tumugon sa tawag ng tungkulin. Samantala naman, bumisita si Major General Alan D. Hambala, Division Commander ng 10 Infantry Aguila Division, Philippine Army para sa kanyang exit visit na ginanap sa headquarters ng 73rd IB, Barangay Feliz, Malita, Davao Occidental. Sa kanyang talk to troops, pinuri ni Major General Hambala ang mga neutralizer troopers para sa kanilang tapat na paglilingkod at sakripisyo. Ang kaniyang mensahe ng inspirasyon at paggabay ay nagsisilbing paalala sa bawat kasundaluhan na manatiling disiplinado at nakahanay sa kanyang misyon na tiyakin ang kapayapaan, isulong ang kaunlaran at pangalagaan ang mamamayan tungo sa isang mapayapa at maunlad na bansa. Mula dito sa Malita, Davao Occidental, Aguila Trooper Johnson Militado para sa Neutralizer News Report. Your soldier, defender and friend. Nakilahok ang kasundaluhan ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion sa isinagawang Infantry Unit Capability Demonstration and Static Display sa paaralan ng Southern Philippines Agribusiness, Marine and Aquatic School of Technology, SPAMAS, Malita, Davao Occidental. Nasa detalye ng balitang niyan si Aguila Trooper Johnson Militado.
Aktibong nakibahagi ang 73rd Infantry Neutralizer Battalion, 10 Infantry Aguila Division Philippine Army, katuwang ang 1106 Community Defense Center, 11 RCDG Philippine Army sa orientation and opening ng Common Module Phase ng National Service Training Program o NSTP para sa school year 2025-2026 sa Southern Philippine Agribusiness and Marine and Aquatic School of Technology o SPAMAS na ginanap sa SPAMAS Campus, Malita, Davao Occidental noong August 30, 2025. Bilang bahagi ng programa, nagsagawa ang 73rd IB ng Infantry Capability Demonstration at Static Display upang ipakita sa mga mag-aaral ang buhay ng isang sundalo at ang mahalagang papel ng isang infantry unit sa tactical na operation. Namahagi rin ng mga leaflets ang kasundaluhan ng 73rd IB na may kinalaman sa West Philippine Sea at kung ano ang mahalagang responsibilidad ng isang kabataan sa pagsulong ng kapayapaan. Nagkaroon din ng Army Recruitment at Information Booth na tampok ang mga kagamitan ng mga kasundaluhan. Masigla namang nakipag-ugnayan ng mga estudyante, nagtanong, nakipagkuhanan ng litrato at nagpahayag ng kanilang kasabikan habang natututo tungkol sa misyon at tungkulin ng hukbong katihan. Nanindigan ng 73rd IB sa patuloy na pagsuporta sa mga programang naglalayong tulungan ang kabataan na mailayo sa mga illegal recruitment, maging mulat, responsable at pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan sa komunidad. I am Cadet First Lieutenant Angelica Fernin Sumalpong. On behalf of the SPAMAS ROTC unit, we are thankful and grateful for the opportunity that have been given. So the CDC, the 73rd personnel that they have been demonstrated the tactics of the Philippine Army. We're very thankful for this opportunity, and to the young individuals out there, be an ROTC cadet, be one of us. Mula dito sa Malita, Davao Occidental, Aguila Trooper Johnson Militado para sa Neutralizer News Report. Your soldier, defender and friend. Pinalakas ng kasandaluhan ng 73rd IB ang kampanya para paigtingin ang pagbibigay ng impormasyon at kaalaman tungkol sa West Philippine Sea, youth infiltration at how to join the Philippine Army. Nanilahukan ng mga daan-daang estudyante at kabataan sa probinsya ng Sarangani. Nasa detalye ng balitang yan si Aguila Trooper Paulo Abata. Matagumpay na nagbahagi ng kahusayan at kaalaman ng kasundaluhan ng 73rd IB sa isinagawang International Youth Day na may temang Local Youth Actions for the SDGs Beyond sa munisipyo ng Alabel, gayon din sa Malapatan, habang Youth Congress naman sa munisipyo ng Glan, Sarangani Province, alinsunod sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2025. Sa pangunguna ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC ng Sarangani Province, katuwang ang Sangguniang Kabataan ng Alabel, Malapatan at Glan ay nagsagawa ng Information Awareness Campaign ang kasundaluhan ng 73rd IB patungkol sa kahalagahan ng mga kabataan sa kanilang komunidad. Tinalakay sa nasabing programa ang insurgency awareness na naglalayong buksan ang kanilang isip sa posibilidad na maaaring masira ang kanilang kinabukasan kung maniniwala sa maling ideolohiya na dulot ng komunista. Alinsunod sa misyon ng 73rd IB na mapanatiling malaya sa insurensiya ang mga lugar na nasasakupan nito at maiwasan ang posibilidad na muling pasukin ng komunistang teroristang grupo. Kasunod nito, tinalakay rin ang West Philippine Sea na naglalayong mabigyan ng tamang kamalayan ang mga kabataang partisipante sa nasabing programa patungkol sa karapatan nating mga Pilipino sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Nagkaroon rin ng information drive patungkol sa Army recruitment kasabay ng pamamahagi ng mga recruitment flyers habang nagsagawa rin ng libreng gupit para sa mga kabataan. Higit kumulang 1,000 partisipante na binubuo ng mga guro, estudyante, student council at pamanuan ng Sangguniang Kabataan sa mga naturang munisipyo sa nasabing probinsya. And nagpapasalamat po kami for joining this kind of event. And aside from that, you are not just here presenting your presence, but also you give the youth here in Glan for awareness and educate them when it comes to
recruiting for the terrorism group. Maraming salamat po 73rd IB sa inyong pakikiisa sa aming International Youth Day Celebration. Kasama na rin po ng Linggo ng Kabataan sa temang Local Youth Actions for the SDGs and Beyond. Mula sa Barangay Kawas, saludo po kami sa inyo, Bida Kabataan sa Bagong Pilipinas. Samantala naman, sa pangunguna pa rin ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng Sarangani ay matagumpay rin na isinagawa ang Campus Peace Fora na may temang barkadahan para sa kapayapaan at kaligtasan sa Lon Padido National High School, Barangay Lon Padido, Malapatan, Sarangani Province. Nagkaroon ng parehong talakayan mula sa kasundaluhan ng 73rd IB at nasyonal at lokal na ahensya ng gobyerno kung saan dinaluhan ito ng nasa 70 na partisipante na binubuo ng Supreme Student Government at mga guro sa naturang paaralan. Ipinapakita lamang nito ang pagiging sinsero ng pamahalaan, katuwang ang lokal at nasyonal na ahensya ng gobyerno sa pagpapanatili ng kaayusan at pangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan. Ang kasundaluhan ng 73rd IB ay patuloy na susuporta sa paghubog ng kaalaman ng bawat kabataan tungo sa mas maayos na kinabukasan. Mula dito sa probinsya ng Sarangani, Aguila Trooper Paulo Abata para sa Neutralizer News Report. Weekly Neutralizer News Report.